Yung style nila, yung banat nila, yung mga kung ano-anong mga depensa nila. Wala pa akong nakikitang depensa sa kanila para sa dating Pangulong Duterte ha. Doon sa ICC. O eto, may ibinasura na naman no, mga boss chipamo sir. Ayan. Kasi sabi ko sa inyo puro walang kapararakan itong mga pinagkakakana ni Koopman para sa dating Pangulong Duterte. Ayan, basura. Nung unang-una, mga boss chipamo sir, no? Ang estilo nila, yung dalawa daw pong judge ng ICC is gusto nilang ipatanggal kasi bias daw ho. Yung una yung dalawang judge, basura. Kagaya nila, basura. Di ba? Walang kakwenta-kwenta Ngayon naman ho, ang sumunod doon, mga boss chipamo sir, ay yung nililimitahan daw nila, kung pwede daw limitahan yung mga magiging testigo laban sa dating Pangulong Duterte at dapat daw po yung may mga ID lang, basura. Di ba? Sumunod naman ho, mga kababayan, interim release. Muntik nang mabasura, kaya lang hinabol nila, huwag niyo po munang husgahan. Kasi kulang pa ang aming dokumento. No, biglang ganun. Ang palagay ko ho dyan, mga kababayan, wala pang tumatanggap na bansa kay dating Pangulong Duterte. Kaya hindi isulong-sulong yung interim release nila. Di ba? Tapos ngayon, mga kababayan, eto na. Ngayon ho, mga bossing, eto na. Si Karim Khan, na chief ng prosecutor, pinapatanggal din nila. Anak ng tokwa, basura pa din ho. Di ba sabi ni Lumer, Oliva, adik yata si Koopman, Boss Mark Ewan ko nga ba dyan? Pero isa lang po ang naiisip ko sa mga ganyang kilos nila. Yung tipo bang hindi talaga nakatutok doon sa mismong depensa ng Pangulo o dating Pangulo. Para naman sa ganun, makauwi na kung maipaliwanag nila ng maayos yung depensa. No, lalo pa silang napag-iinitan sa mga hakbang nila lalo pa silang ano ba tong mga to? Flip ba to? May sapak ba to sa mga ulo? 'Di ba? Paano may tatanggap ang gugulo nila? Sabi ni Buboy Perez, isa pa ho 'yan. 'Di ba? Ano yung ni Robin Padilla? Yung sinabi kaninang umaga ni Robin Padilla, meron po tayong rally na naman. Paano tatanggapin ang dating Pangulong Duterte? Paano maipupursige yung interim release na yan? Kung ganyan yung mga ipinapakita nyo lagi, rally, rally, rally. Paano pag tinanggap ng Australia yan? Maganda na kayo, araw-araw may rally. Kahit pipitong tao lang yan, kahit sa 10 tao yan, magrarally pa din yung mga yan. Puro ganun kung ako, leader ng bansa, nakikiusap sa akin, yung anak nitong si dating Pangulong Duterte, tanggapin nyo na po yung tatay ko, no? Para makapag ma-release na do sa sa ICC at mailipat na lang po sa inyo. Ano ba ginagawa? Rally, magra-rally lang naman po kami araw-araw. Hindi naman po karamihan yun, 7 hanggang 15 tao lang po. Rally. Ayaw namin ng ganyan dito. No? Hindi kami sanay sa mga ganyan. Sa iba nyo na lang ipakiusap. Tapos sasabihin pa, pahabol ko pa, balita ko kung saan kayo mag-rally, nagiging teritoryo ni Duterte. Baka yung mga parke namin dito maging teritoryo ni Duterte. Ayaw namin ng ganun. Di ba? Basahin ko to. Agosto 31, ICC Appeals Chamber ibinasura ang hiling ng kampo ni ex-PRRD na patalsikin si Chief Prosecutor Khan. Kawawa itong mga ito. Siguro naghahagalpakan po sa tawa yung mga kakamping. Sabi ni Annalyn 08, hello daw mga kakamping. Bakit to? Matagal na nilang gusto na makakuha ng kumbaga, tawag doon sa Tagalog, makakuha ng mga ganitong balita, yung mga di umanong biktima ng dating Pangulong Duterte nung siya ay nanunungkulan. Ibinasura ng International Criminal Court Appeals
chamber ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na diskwalipikahin si Chief Prosecutor Karim Khan at sinabing hindi nakikitaan ng pangangailangan na gawin pa ito dahil masyadong late na ang naging request. Siguro maano lang, no? Siguro maisip-isip lang itong si Kaufman. Isa ho sa iniisip ko, mga kababayan, kung bakit ganyan, pasali-saliwa, pakali-kaliwa, pa kung saan-saan yung kanilang mga plano para sa dating Pangulong Duterte. Feeling ko talaga pinagtatagal lang ito eh. Pakiramdam ko ho talaga, may mga tao, may mga kamag-anak o may anak ang dating Pangulong Duterte na ayaw muna siyang makalabas hanggang sa umabot yung eleksyon na 2028. Bakit to? Kasi yan ang gagamitan nila. No? Malaninoy Aquino ang aking tatay. Magagalit sa inyo yung mga kakampi. Malaninoy Aquino ang aking tatay. Malabo naman po. Mga kababayan, malabo. Yun yung ikinukwento siguro ni Inday Sara Duterte kapag siya ay umiikot ng iba't ibang bansa, mga bossing. Yun yung, ganito, no, yung tatay ko ikinulong nila, ipinupolitika kasi nila, ganito ako ang isusunod nila kasi ayaw nila ako na manalo o ayaw nila akong tumakbo sa 2028 election. Kasi magaling daw ako. Di wow. Majority ng mamamayang Pilipino, mga bossing chipamo, sir, kinakabahan po kung sakaling si Inday Sara Duterte ang manalo. Hindi dahil po pagpapapatayin tayong mga nagsasasalita dito, kundi kinakabahan po sa kapupuntahan o kahihinatnan ng ating bayan kung sakali na ang vice-presidente na ang presidente ng ating bayan. Ano sasabihin niya sa mga press conference? Pupugot ng ulo, puputol ng ulo, yung mga mabababaw din. No, kinukwento ni Sara sa mga bodyguard niya kasi walang nanonood. Sa layout naman nila sa mga Aquino, ang layout, ganyan talaga. Yan ang napapansin ko dyan. Kaya parang dispalinghado yung kanilang mga request, yung kanilang mga inuuna. Matagal na akong supporter ni Pogi. Mark, hindi lang ako pinapansin. Charot lang. Uy. Ayan, shout out po sa Chong Kuaila, Chiridikong Kuaila, Abo Chekek. Hindi ko naman kasi mabasa yung pangalan mo. Paano ko na mababasahin yan? Di ba? Ayon, Pakay Masida, isang hindi maikakailang katotohanan na si Khan ay hindi na nakaluklok sa pamumuno ng Office of the Prosecutor at hindi na rin siya nagpapakita sa kanyang otoridad alinsunod sa batas. Inihayag rin niya na si Khan ay kasalukuyang nakabakasyon na habang hinihintay ang resulta ng external kaso. Investigation mula United Nations Office Internal Oversight Service tungkol sa mga aligasyon na mga ikaugnayan na umano'y misconduct. Kaso mga kababayan, wala. Ending nila, basura pa din. Dapat ang gawin nyo na lang, tutukan nyo na lang yung inyong depensa. Pag-aralan nyo na lang maigi yung inyong depensa.